Good morning mga B! Ayan. At welcome sa ating Danang Recap episode. Ayan. Pero bago ko simula ng Danang Recap episode na to, narito ko ngayon sa area. Kung makikita niyo sa likod ko, yung tinatawag nilang Golden Dragon Bridge. Tuwing weekend, meron ata yung show. Pero ngayon kasi is, dumating ako dito ng weekday. So, wala akong mapapanood na show. Wala akong mapapakita sa inyong show. Then, dito sa area ko, para siyang area ng yung mga magka-partner, yung nagde-date, or BFGF. Pumupunta sila dito, tapos may dala silang lock. Tapos, tilalak nila dito sa fence ng bridge. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung likod. Ayan, kung mapapansin niyo, ayan siya. Marami siyang lock. Parang siguro Korean inspired na area. Kasi pag taka dito doon sa Danang, parang maraming Korean na mga establishments. Parang sa Pilipinas, parang Boracay style. Mas more on Korean establishments sila dito. So, ayun. Simulan na natin ng Danang recap episode. Kaya, let's do a recap! Pagdating ko sa Danang, sinalubong ako ng Golden Dragon Bridge. Isa ito sa nakamamanghang arkitektura na sumisimbolo ng kaunlaran ng lungsod. Sumasaklaw sa Han River, ang Dragon Bridge ay nag-uugnay sa sentro ng lungsod sa silangan at kanlurang panig ng Danang. Ayon sa kanilang paniniwala, ang dragon ay simbolo ng kapangyarihan, pagiging maharlika at magandang kapalaran sa kultura ng Vietnam. Ang pagtatayo ng Dragon Bridge ay nagpapakita ng kasaganaan at pag-unlad ng Danang. Sunod ko namang binisita ay ang Hoi An Old Town. Isa ito sa nakamamangha at maayos na napreserbang sinaunang bayan na matatagpuan sa Quang Nam Province, Vietnam. Nagsilbi ang lugar na ito bilang isang sentro at daungan ng kalakalan mula ika-15 hanggang ika-19 na siglo. Noong 1999, kinilala ang Hoi An bilang isang UNESCO World Heritage Site na kinikilala ang iba't ibang estilo ng arkitektura at impluwensya sa kultura. Ang lugar na ito ay sikat sa kanilang Lantern Festival, lalo na kapag full moon. Ang bayan ay naliliwanagan ng libo-libong makukulay na parol na lumilikha ng isang makulay at nakamamanghang kapaligiran. Napuntahan ko rin ang Sun World Bana Hills. Ito ay isang mountain resorts complex sa Danang, Vietnam. Kilala ang arkitektura nito na ayon sa kolonyal na Pranses, cable car system, at maraming atraksyon nito. Kabilang ang Golden Bridge, na isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa Bana Hills. Ito ay isang natatanging tulay na may dalawang higanting kamay na sumusuporta sa daanan. Fantasy Park, na isang amusement park na may mga rides at atraksyon para sa lahat ng edad. At ang French Village, na isang replika na village na may mga tindahan, restaurant at cafe na katulad sa France. Ito ay isang magandang lugar upang maranasan ang Pranses na kultura at pagkain. Napuntahan ko rin ang Ling Un Pagoda, na kilala rin bilang Lady Buddha Pagoda. Ito ang pinakamalaking pagoda sa Danang, Vietnam. Ito ay matatagpuan sa Song Tra Peninsula na may layong 10 kilometro mula sa sentro ng lungsod. Ang pagoda ay kilala sa higanting puting marmol na estatwa ni Buddha na 67 metro ang taas at ang pinakamataas sa Vietnam. Na-experience ko rin ang boat cruise sa Han River na isang nakaka-relax na aktibidad upang makita ang mga iconic na tulay at iba pang landmark ng lungsod. Karaniwan,
Tumatagal ang cruise ng humigit kumulang na 45 minutes at dadalhin ka sa Dragon Bridge, isang hugis dragon na tulay, at Han River Swing Bridge, isang swing bridge na bumubukas at nagsasara para madaanan ng mga barko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.